umiling ng marahan ang tanyag na neurologist na si Dr. Enriquez. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding lungkot habang nakatayo sa paanan ng kama, sa isang malawak at marangyang VIP suite ng isang kilalang ospital sa Bonifacio Global City. Wala na tayong magagawa. Ang bihirang degenerative neurological disease na dumapo sa kanya ay kumalat na sa kanyang buong nervous system sa paraang hindi maipaliwanag ng siyensya. 7 araw na lang ang natitira sa kanya bago tuluyang bumigay ang lahat ng organo sa kanyang katawan, formal ngunit basag na anunsyo ng doktor. Ang tunog ng ECG monitor na nagbabantay sa tibok ng puso ni Isabela Obela, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng real estate at mga luxury resort sa buong bansa, ay tila naging isang malamig na orasan na nagbibilang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy gamot at antiseptiko, malamig at nakakapangilabot. Nakaratay si Bella, maputlang maputla, walang lakas na maigalaw ang kanyang mga binti at braso. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang kanyang asawa, si Mateo, isang gwapo ngunit dating naghihikahos na arkitekto na nakilala niya sa isang bakasyon sa Siargao 3 taon na ang nakararaan. Hawak ni Mateo ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Ang mukha ni Mateo ay namumula at bahagyang namamaga. Mukhang isang lalaking gumuho ang mundo dahil sa paparating na pagkawala ng kanyang pinakamamahal na may bahay. Huminga ng malalim si Dr. Enriquez. Tinapik ang balikat ni Mateo bilang pakikiramay at nagpaalam na iiwan muna sila upang makapagbigay ng pribadong oras sa mag-asawa. Dahan-dahang sumara ang mabigat na pinto ng VIP room at isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Nang marinig ni Bella ang sentensya ng kamatayan, gumuho ang kanyang buong pagkatao. Walang tigil na umagos ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa kanyang mga pisngi pababa sa puting unan ng ospital. Hindi niya lubos akalain na sa edad na 32, kung kailan nararamdaman niyang magsisimula pa lang silang bumuo ng sariling pamilya, ay babawiin na ang kanyang buhay. Humarap siya sa kanyang asawa, naghahanap ng kalinga, naghahanap ng yakap na magpapagaan sa labis na takot na nararamdaman niya sa pagharap sa kamatayan. Itinuring niya ang sarili na napakaswerte, dahil sa buong panahong siya ay unti-unting nanghihina at nararatay sa banig ng karamdaman, si Mateo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ito ang nagpapakain sa kanya, nagpapainom ng kanyang mga espesyal na gamot, na binibili pa umano nito mula sa Europa, at nag-aalaga sa kanya gabi-gabi. Ngunit ang inaasahang yakap ay hindi dumating. Sa halip, ang kalmadong atmosfera ay biglang nagbago, at naging isang nakakapangilabot na bangungot. Ang mga hikbi ni Mateo ay unti-unting huminto. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nanginginig sa pag-iyak, ay biglang tumuwid at naging kalmado. Inangat ni Mateo ang kanyang mukha, at laking gulat ni Bella nang makitang wala ni isang patak ng luha sa mga mata nito. Ang mukhang puno ng pighati na ipinakita nito sa doktor kanina, ay biglang napalitan ng isang malamig, mapang-asar, at demonyong ngiti. Nawalan ng tinig si Bella, hindi makapagsalita sa sobrang pagkabigla sa drastikong pagbabago ng anyo ng kanyang asawa. Bago pa man siya makapagsalita o makapagtanong, hinawakan ni Mateo ng napakahigpit ang kanyang mga daliri, hindi isang haplos ng pagmamahal, kundi isang mahigpit at masakit na pagpiga na tila gustong durugin ang kanyang mga buto. Inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa tainga ni Bella. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi ay mas malamig pa sa yelo ng bangkay. Sa wakas, bulong ni Mateo, ang boses ay mababa, nakakapanindig balahibo, at puno ng tagumpay. 7 araw. 7 araw na lang ang hihintayin ko, at tuluyan ka ng mamatay. Pagkatapos niyan, ang mga mansyon sa Forbes Park, ang mga resort sa Palawan, at ang buong imperyo ng pamilya mo, na matagal kong pinaglawayan, ay magiging akin na lahat. Nanigas ang buong katawan ni Bella. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa sa pisikal na sakit ng kanyang karamdaman o sa sentensya ng kamatayan ng doktor. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa. Naghahanap ng senyales na baka nagbibiro lang ito, o baka isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang nakita lamang niya ay purong kasakiman, puot, at ambisyon. Pagod na akong magpanggap bilang isang maamo, at sunod-sunurang asawa sa loob ng 3 taon, patuloy ni Mateo habang nakangiti ng nakakainsulto. Sukang-suka ako sa iyo, at sa pamilya mong matapobre, na laging ipinapamukha sa akin na isa lamang akong hamak na tagapagtayo ng bahay, habang kayo ang may-ari ng mundo. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon,
Padabog na binitawan ni Mateo ang kamay ni Bella na parang isang maruming basahan na nakakadiri. Tumayo ito. Maayos na ipinagpag ang kanyang mamahaling suit na binili gamit ang pera ni Bella at tumingin sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Sinabi nitong lalabas lamang siya sandali upang asikasuhin ang mga papeles sa ospital at kumuha ng reseta. Ngunit ang totoo, alam ni Bella na lalabas ito upang ipagdiwang ang nalalapit niyang kamatayan. Nang walang pag-aatubili o paglingon man lang, lumabas si Mateo ng kwarto. Ang mga hakbang ay magaan at puno ng saya, na iniwan si Bella na mag-isa sa isang nakakabinging katahimikan. 5 minuto matapos sumara ang pinto, nakatitig pa rin sa kisame si Bella. Ngunit unti-unti, ang mga luha sa kanyang mga pisngi ay tumigil sa pag-agos. Sa halip na magmukmok, isang mainit at nakakapasong galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang kanang kamay upang pahirin ang kanyang mga luha. Ang paningin niyang kanina ay puno ng takot, ay naging matalim at kasing tigas ng asero. Nawala ang lahat ng lungkot at depresyon. Naisip ni Bella ang lahat ng nangyari noong mga nakaraang buwan. Ang unti-unting panghihina ng kanyang mga kalamnan, ang pagkahilo, ang pagkawala ng kanyang paningin paminsan-minsan. At naalala niya ang mga espesyal na bitamina at organic tea, na mismong si Mateo ang nagtitimpla para sa kanya tuwing gabi bago matulog. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Hindi isang natural na sakit ang unti-unting pumapatay sa kanya. Ang kanyang asawa mismo ang naglalason sa kanya. Ginamit ni Bella ang lahat ng natitirang lakas upang abutin ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table ng ospital. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinapatakbo na siya ng matinding galit at pagkauhaw sa hustisya. Hinanap niya ang numerong nakasave bilang Manang Rosa. Sa ikalawang ring pa lamang, sinagot na ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Manang Rosa, ang matandang mayordoma, na nagsilbing pangalawang ina ni Bella, mula pa noong bata siya, ang namamahala sa lahat ng kasambahay, sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Nang tanungin ni Manang Rosa kung kumusta na ang kanyang pakiramdam, hindi dumaing ng sakit si Bella. Sa halip, gamit ang isang boses na matigas, buo, at puno ng awtoridad isang boses ng isang tunay na tagapagmana ng mga De Leon, na hindi kailanman nakilala ni Mateo, nagbigay ng utos si Bella. Manang, kailangan ko ang tulong mo ngayon din. Oras na para buhayin ang plano na iniwan sa akin ni Papa. Ipinapangako ko, pagkatapos ng lahat ng ito, makukuha natin ang hustisya at hindi na makakatuntong ang hayop na iyon sa pamamahay natin. Idedeklara ni Bella na ang lihim na misyon upang iligtas ang kanyang buhay at ang kanyang dangal ay magsisimula na sa mismong sandaling ito. Hindi siya mamamatay sa loob ng 7 araw. Mabubuhay siya upang saksihan ang pagbagsak ng lalaking dumura sa kanyang pagmamahal at pagkatao. Matapos ibaba ang tawag, hindi nag-aksaya ng panahon si Bella. Mula sa kanyang tagong bagahe, kinuha niya ang isang lihim na tablet na binili niya nang hindi alam ni Mateo. Bago pa man siya maospital, dahil sa kanyang instinct bilang isang negosyante, lihim niyang ipinareactivate ang mga nakatagong CCTV camera sa buong mansyon nila sa Forbes Park. Mga kamera na ipinakabit pa ng kanyang yumaong ama na walang nakakaalam maliban sa kanya. Binuksan ni Bella ang application. Ipinakita sa screen ng tablet ang iba't ibang anggulo ng kanilang marangyang bahay. Nanikip ang dibdib ni Bella at napakuyom ang kanyang kamao nang makita ang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ni Mateo na pumasok sa malawak na driveway. Hindi pumunta si Mateo sa admin ng ospital. Dumiretso ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi nag-iisa si Mateo. Mula sa passenger seat, bumaba ang isang babaeng pamilyar kay Bella. Nakasuot ito ng isang mapang-akit na pulang dress na hapit sa katawan. Ito ay si Vanessa, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant at tinuturing niyang matalik na kaibigan sa kumpanya. Nakita ni Bella sa kamera kung paano pumasok ang dalawa sa mansyon, nagtatawanan at halos magkayakap, na tila ba sila na ang bagong hari at reyna ng palasyong iyon. Hinalikan ni Mateo si Vanessa sa mismong gitna ng grand living room, sa mismong ibaba ng malaking chandelier na pinasadya pa ni Bella mula sa Italy. Mula sa malinaw na audio ng hidden camera, dinig na dinig ni Bella ang kanilang pinag-uusapan. Ipinagyayabang ni Mateo kay Vanessa na nakuha na niya ang timeline ng doktor at ilang araw na lang ay mamanahin na niya ang lahat. Tumawa ng malakas at malandi si Vanessa. Pinupuri ang katalinuhan ni Mateo at sinabing sa wakas ay makukuha na rin nila ang pondo para sa kanilang mga lihim na bisyo at pagkakautang. Nanggigil si Bella at halos mabasag niya ang screen ng tablet sa sobrang higpit ng kanyang hawak.
ngunit pinilit niyang kumalma upang mag-obserba. Nakita niyang dinala ni Mateo si Vanessa sa kanyang pribadong opisina, sa ikalawang palapag isang sagradong kwarto, kung saan nakatago ang lahat ng master title ng mga lupain, stock certificates, at mga dokumento ng Pamilya de Leon. Halatang atat na atat si Mateo. Dumiretso ito sa likod ng isang malaking painting ng pamilya, at inalis ito upang ilantad ang isang high-tech na biometric at passcode vault. Napangisi ng mapakla si Bella. Alam niyang nakuha na ni Mateo ang passcode nang lihim nitong silipin ang kanyang mga galaw noong nakaraang buwan, at ginamit pa nito ang fingerprint ni Bella habang siya ay natutulog ng mahimbing dahil sa droga. Inaasahan na ni Mateo. Nabubungad sa kanya ang kaligayahan. Tunog ng pagbukas ng vault. Sumigaw ng tagumpay si Mateo. Ngunit ang kanyang sigaw ay biglang naputol at naging isang nakakabinging katahimikan nang makita niya ang laman ng kahadeyero. Walang laman ng vault. Walang mga titulo ng lupa. Walang mga mamahaling alahas o diamanteng iniwan ng ina ni Bella, at walang mga tseke. Tanging alikabok at hangin ang nandoon. Namula ang mukha ni Mateo sa matinding galit. Tila puputok ang mga ugat sa kanyang leeg. Binusisi niya ang bawat sulok ng vault umaasang may hidden compartment, ngunit wala siyang nakita. Si Vanessa na nasa likuran niya ay nainis, at nagtanong kung nasaan ang bilyon-bilyong kayamanang ipinangako ni Mateo sa kanya. Sa sobrang inis, ibinalibag ni Mateo ang pinto ng vault. Isang malakas na kalabog na dinig sa mikropono ng CCTV. Nagsimula siyang magwala sa loob ng opisina. Pinagbabasag ang mga mamahaling vase at ibinalibag ang mga upuan. Pinapanood lamang ito ni Bella, na walang emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nag-type siya ng isang maikling mensahe kay Manang Rosa. Inutusan niya ang matanda na isagawa na ang Plan B. Ang totoo, hindi ganoon katanga si Bella. Bago pa man lumala ang kanyang sakit, at bago pa lumabo ang kanyang tiwala kay Mateo, lihim na niyang inilipat ang lahat ng orihinal na titulo at kayamanan sa isang underground na pasilidad ng bangko sa tulong ng kanyang tiyuhin na si Tito Eduardo, isang maimpluwensyang tao sa underground business na itinuturing ng marami na patay na ngunit lihim na nagbabantay kay Bella. Ang kutob ng isang babaeng nagdududa ay mas matalas pa sa anumang patalim. Sa screen ng kamera, isang bigong-bigong Mateo ang nakapansin sa isang maliit na puting sobre na nahulog mula sa siwang ng vault matapos niya itong balibagin. Kuminang ang mga mata ni Mateo. Umaasang baka tseke ito na may malaking halaga o susi sa isang safety deposit box. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang punitin niya ang sobre. Ngunit ang laman nito ay isang maliit na pirasong papel na may sulat kamay ni Bella. Kumunot ang noo ni Mateo at binasa ang nakasulat. Isang maikli at nakakapasong mensahe. Ang tunay na yaman ay wala sa bakal na ito, kundi sa tiwalang sinira mo. Maghintay ka lang. Sa matinding puot, nilukot ni Mateo ang papel at itinapon sa sahig. Sumigaw siya at tinawag ang lahat ng mga katulong, ngunit walang sumasagot dahil lihim ng pinauwi ni Bella ang lahat ng mga kasambahay at binigyan ng bayad na bakasyon, maliban kay Manang Rosa na may espesyal na misyon. Pilit na pinakalma ni Vanessa si Mateo. Ipinaalala nito na may 7 araw pa, bago tuluyang mamatay si Bella. Iminungkahi ng tusong kerida, na puwersahin na lamang ni Mateo si Bella, na pumirma ng isang absolute deed of sale, at isang special power of attorney, SPA, na nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Mateo sa lahat ng ari-arian. Habang buhay pa ito sa ospital, sumang-ayon ang nanggagalaiting si Mateo sa plano. Nagpasya siyang babalik bukas sa ospital, kasama ang isang bayarang abogado, upang gipitin si Bella, bago pa man ito lagutan ng hininga. Pinatay ni Bella ang screen ng kanyang tablet. Sapat na ang ebidensyang nakita niya para sa araw na iyon. Ang kanyang plano ay tumatakbo ng perpekto. Si Mateo ay nahulog sa sarili nitong bitag ng emosyon at kasakiman. Huminga ng malalim si Bella, upang pakalmahin ang kanyang nag-aalab na dibdib. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang malaking digmaan. Kailangan niyang ihanda ang kanyang pinakamagaling na pag-arte bukas sa pagdating ni Mateo at ng bayarang notaryo nito. Tumingin si Bella sa labas ng bintana, ng VIP room. Ang kalangitan ng Maynila ay unti-unti nang nagiging kulay kahel at dumidilim. Ngunit para kay Bella, ang kadilimang ito ay ang simula ng bukang liwayway ng kanyang sariling pagbangon. Hindi niya hahayaang manalo ang mga trader kahit isang segundo. Biglang may marahang kumatok sa pinto. Mabilis na itinago ni Bella ang tablet sa ilalim ng kutson at bumalik sa posisyon ng isang naghihingalo at walang lakas na pasyente. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng pagkain at mga bagong gamot.
Tinitigan ni Bella ang mga kapsula nang may paghihinala. Alam niyang hindi siya dapat uminom ng kahit anong gamot mula sa ospital na iyon dahil posibleng bayad na rin ni Mateo ang ilan sa mga tauhan doon. Nang ilapag ng nurse ang tray at tumalikod sandali upang i-check ang kanyang IV fluid, mabilis na gumalaw ang kamay ni Bella at itinago ang mga kapsula sa loob ng isang tissue paper. Pagharap ng nurse, nagkunwari si Bella na umiinom ng tubig at lumulunok habang inilalagay ang tissue sa bulsa ng kanyang hospital gown. Ngumiti ang nurse, inakalang nakainom na ang pasyente, at lumabas na ng kwarto. Naiwang mag-isa si Bella. Inihahanda ang sarili sa isang mas mahirap na bukas. Lumalim ang gabi sa ospital. Ang tahimik na koridor ay paminsan-minsan lamang binabasag ng mga yabag ng mga nagbabantay na nurse. Sa loob ng kwarto, nakadilat si Bella. Nagbabalik tanaw sa kung paano nagsimula ang lahat. Naalala niya kung paano siya niligawan ni Mateo. Nagpanggap na isang simpleng lalaki na walang pakialam sa kanyang pera. Ngunit nang makasal sila, unti-unting lumabas ang luho nito. Humihingi ito ng malalaking pondo para raw sa kanyang construction business, pero laging nalulugi. Ilang buwan na ang nakararaan, nagsimulang makaramdam si Bella ng pamamanhid sa kanyang mga kamay. Naging napakaasikaso ni Mateo. Gabi-gabi, pinapainom siya nito ng isang espesyal na dark tea, na galing pa raw sa mga bundok ng China, pampalakas daw ng resistensya, para madali silang magkaanak. Dahil mahal na mahal niya ang asawa, ininom niya ito ng walang pagdududa kahit na may naiiwang lasang metal sa kanyang dila. Ang mga hinala ni Bella ay nagsimula lang 2 linggo na. Ang nakakalipas ng aksidente niyang matabig ang tasa ng tsaa at tumapon ito sa isang maliit na indoor plant sa kanilang kwarto. Kinaumagahan, laking gulat niya nang makitang namatay at naging itim ang mga dahon ng halaman na para bang sinunog ng matapang na kemikal. Mula noon, hindi na niya nilunok ang anumang ibinibigay ni Mateo. Itinatapon niya ito sa lababo tuwing nakatalikod ang asawa. Ngunit ang lasong nakapasok na sa kanyang sistema, sa loob ng maraming buwan ay nag-iwan na ng pinsala, sinisira ang kanyang nervous system bagaman hindi pa sapat upang patayin siya. Ito ang dahilan kung bakit nalilito ang mga inosenteng doktor sa kanyang kondisyon. Akala nila ay natural na neurological failure, ngunit ang totoo, ito ay akumulasyon ng isang bihirang neurotoxin na unti-unting nagpaparalisa. Ang pag-iisip ni Bella ay naputol nang marinig ang 3 mahihinang katok na may tamang ritmo sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Manang Rosa. May dalang isang ordinaryong stainless na lunchbox. Ang matandang mayordoma ay ngumiti ng tipid, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon na tanging si Bella lamang ang nakakaintindi. Habang inilalapag ang lunchbox sa mesa, bumulong si Manang Rosa na ang pagkaing ito ay ligtas sa kamay ni Mateo dahil siya mismo ang nagluto nito sa isang nakahiwalay na kusina ng isa nilang pinagkakatiwalaang kamag-anak. Iniabot din ni Manang Rosa ang isang maliit na bote na naglalaman ng dalisay na katas ng buko, hinaluan ng isang pambihirang herbal na panlaban sa lason na ipinadala pa ni Tito Eduardo mula sa bundok ng Banahaw. Ininom ito ni Bella ng sabik. Nararamdaman ang pagginhawa ng kanyang lalamunan na tuyot at ang unti-unting panunumbalik ng sirkulasyon sa kanyang mga ugat. Ipinaalala ni Manang Rosa na kailangan nilang mag-ingat lalo dahil siguradong magiging mas mapusok at desperado si Mateo habang papalapit ang ika-7 araw. Tumango si Bella at sumumpa na gagampanan niya ang kanyang papel nang walang mintis. Kinabukasan, hindi nga nagkamali ang prediksyon ni Manang Rosa. Bandang tanghali, bumukas ng malakas ang pinto ng ospital. Nagmamadaling pumasok si Mateo, kasunod ang isang lalaking may dalang makapal na leather briefcase. Ipinakilala ni Mateo ang lalaki bilang si Attorney Di Maculangan, ang kanyang legal counsel. Nagkunwari na naman si Mateo na may matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kama ni Bella at hinaplos ng marahas ang ulo nito. Sa isang nagmamadaling boses, sinabi ni Mateo na upang mapadali ang mga transaksyon sa ospital at hindi na mahirapan pa si Bella kung sakaling kailanganin ng agarang operasyon, kailangan nitong pumirma sa isang special power of attorney at ilang mga blankong dokumento. Dahilan ni Mateo, kapag may nangyaring masama, siya na ang gagawa ng desisyon at makakapaglabas ng pondo agad-agad nang hindi naaabala ng burokrasya ng bangko. Tinitigan ni Bella si Mateo nang may nanlalambot na mga mata. Nagkukunwaring walang lakas, ngunit sa loob-loob niya ay nandidiri siya sa nakakasukang pag-arte ng asawa. Sinong matinong asawa ang magpapapirma ng papeles ng paglipat ng yaman habang ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay? Inilapag agad ni attorney.
Di makulangan ang makapal na bungkus ng mga papel at isang mamahaling fountain pen sa harap ni Bella. Kahit nagkukunwaring nahihilo, malinaw na nabasa ni Bella ang titulo ng dokumento. Isa itong absolute deed of sale at transfer of real estate properties at irrevocable blanket SPA na naglilipat ng lahat ng pera at ari-arian ng mga De Leon sa pangalan ni Mateo Salazar. Hindi ito para sa pagpapagamot, isa itong legal na pagnanakaw. Inangat ni Bella ang kanyang nanginginig na kamay sa napaka-eksahamadong paraan. Sinubukan niyang abutin ang ballpen, ngunit tila walang lakas ang kanyang mga daliri. Nawalan ng pasensya si Mateo. Hinawakan nito ang kamay ni Bella at pinuwersang ilagay ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel sa itaas mismo ng linya para sa pirma. Halos mapasigaw na si Mateo. Pilit na inuutusan si Bella na pumirma na nang mabilis para makapagpahinga na raw ito. Ngunit eksakto sa sandaling lapat na ang tinta sa papel, sinadya ni Bella na i-relax ang lahat ng kalamnan sa kanyang buong katawan. Gumulong ang ballpen sa sahig. Bumagsak ang ulo ni Bella sa gilid ng unan, at biglang pumikit ang kanyang mga mata, nagkukunwaring nagka-seizure at nawalan ng malay. Sumigaw ng matinis at hysterical si Mateo, hindi dahil sa takot na mamatay ang asawa, kundi dahil hindi niya nakuha ang pirma. Niyugyug niya ng marahas ang katawan ni Bella. Isinisigaw ang pangalan nito at inuutusang gumising. Napaatras si attorney. Di makulangan. Natatakot na baka mamatay ang kliyente sa harapan niya habang gumagawa ng iligal na transaksyon. Pabulong na nagmura si Mateo dahil sa pagkaantala ng kanyang plano at akmang sasampalin si Bella upang gisingin ito. Ngunit si Manang Rosa, na kanina patahimik na nakatayo sa isang sulok, ay mabilis na kumilos. Itinulak niya ng malakas si Mateo palayo sa katawan ni Bella at sumigaw upang tumawag ng mga doktor. Nagkagulo sa loob ng kwarto nang pumasok ang mga nurse. Sa gitna ng kaguluhan, nakapikit si Bella, ngunit nakangiti ang kanyang isipan sa tagumpay. Nanalo siya ng isa pang araw, at lalong pinasakit ang ulo ni Mateo. Pinalabas ng mga gordiya si Mateo sa kwarto, dahil sa pang-aabala sa medical emergency. At bumalik si Bella sa kanyang tahimik, at peking koma. Nang sumunod na araw, ang atmosfera sa marangyang mansyon sa Forbes Park ay nakakasakal. Sa kabila ng pagkawala ng reyna ng tahanan, umuwi si Mateo na magkasalubong ang kilay at galit na galit dahil sa pagkabigo niyang makuha ang pirma. Palakad-lakad siya sa grand living room. Sinisisi ang tadhana, at sumisigaw habang kausap si Vanessa sa telepono. Ang nanlilisik na paningin ni Mateo ay dumapo sa bulto ni Manang Rosa na tahimik na nagwawalis sa hardin malapit sa pool area. Ang presensya ng matandang ito ay biglang naging napakabigat sa kanyang paningin. Pakiramdam ni Mateo, si Manang Rosa ay isang espiya na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Naalala din niya kung paano siya itinulak nito sa ospital. Kumulo ang dugo ni Mateo, pakiramdam niya ay niyurakan ang kanyang ego at autoridad bilang amo ng bahay. Padabog na naglakad si Mateo patungo sa glass door at binuksan ito ng malakas. Sumigaw siya at tinawag ang matanda. Huminto sa pagwawalis si Manang Rosa, at kalmadong humarap, walang anumang bahid ng takot sa kanyang kulubot ngunit matapang na mukha. Ang matalim na titig ng matanda ay panandaliang nagbigay ng kaba kay Mateo, ngunit nanaig ang kanyang kayabangan. Dinuro niya si Manang Rosa at isinigaw na simula sa araw na ito, sibak na ito sa trabaho. Inutusan niya itong kunin ang mga basahan nitong gamit at lumayas sa mansyon bago pa maggabi. Dahilan ni Mateo, hindi niya kailangan ng isang bastos at pakialamerang katulong sa kanyang bahay. Nakaramdam ng panandaliang kasiyahan si Mateo dahil naisip niyang nabawasan siya ng isang problema. Ngunit ang naging reaksyon ni Manang Rosa ay lubos na hindi inaasahan. Sa halip na lumuhod, umiyak, at magmakaawang huwag siyang tanggalin, isang mahinang halakhak ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang halakhak na magaan ngunit puno ng nakakatakot na awtoridad. Itinuwid ni Manang Rosa ang kanyang likod, ipinatong ang walis sa gilid ng mamahaling paso, at humakbang palapit kay Mateo, hanggang sa 1 metro na lamang ang pagitan nila. Gamit ang isang kalmado ngunit napakatigas na boses, sinabi ni Manang Rosa na wala ni katiting na karapatan si Mateo na sibakin siya. Ipinaliwanag niya ng buong linaw na ang kanyang kontrata sa pagtatrabaho ay hindi pinirmahan kay Mateo o kahit kay Bella. Ang kanyang kontrata ay direktang nakatali sa De Leon Family Blind Trust, ang legal na pundasyong itinatagpa ng yumaong ama ni Bella. Hanggat nabubuhay si Bella, o hanggat umiiral ang pundasyong iyon na pinamamahalaan ng Board of Directors, walang sinumang dayo, lalo na ang isang asawang nakapangasawa lang ng yaman,
ang may kapangyarihang magpalaya sa kanya. Napanganga si Mateo. Hindi niya akalaing ang isang hamak na mayordoma ay may alam sa mga blind trust, corporate laws, at kontrata. Sinubukan muling manakot ni Mateo. Sumisigaw na siya ang asawa, at malapit nang maging nag-iisang tagapagmana ng bahay, kaya ang salita niya ang batas. Ngumiti lamang ng mapakla si Manang Rosa. Pinagtawanan ng matanda sa kanyang isipan, ang kabobohan ni Mateo. Hindi alam ni Mateo na si Manang Rosa ay hindi lamang basta katulong. Siya ang mga mata at tainga ni Tito Eduardo, ang kinatatakutang mafia boss at corporate fixer na kapatid sa labas ng ama ni Bella. Tinitigan ni Manang Rosa si Mateo, ng diretso sa mga mata, at nagsalita ng may dobleng kahulugan. Ang trabaho ko rito ay bantayan ang mga bulaklak ni Senyorita Bella, upang hindi ito malanta ng maaga. At para siguraduhing walang salot na insekto ang sisira sa magandang hardin na ito. Isang matinding insulto, na nagkokumpara kay Mateo sa isang salot na insekto. Walang masabi. Napabuntong hininga na lamang si Mateo. Padabog na pumasok sa loob ng bahay, at ibinalibag ang pinto. Hindi niya alam na ang komprontasyong ito ay bahagi ng mas malaking plano, upang lalo siyang maging pabaya at desperado. Nang makapasok si Mateo, mabilis na kinuha ni Manang Rosa sa kanyang bulsa ang isang makabagong smartphone na hindi akma sa kanyang lumang uniforme bilang mayordoma. Tinawagan niya ang isa sa mga tauhan ni Tito Eduardo, na nakapasok bilang branch manager sa bangko, kung saan nakadeposito ang karamihan sa likidong pondo ng mga De Leon. Gamit ang mga code word, inutusan niya itong i-freeze pansamantala ang lahat ng personal accounts na naka-joint account kay Mateo, at magpakalat ng chismis sa loob ng bangko na ang mga assets ng pamilya De Leon ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council, AMLC, dahil sa isang dispute sa mana. Alam nilang may kaibigang nagtatrabaho sa bangkong iyon si Mateo, na siguradong magbabalita nito sa kanya. At tama nga, kinahapunan, nakatanggap ng tawag si Mateo. Namutla si Mateo nang marinig na mapi-freeze ang lahat ng pera kapag namatay si Bella nang walang malinaw na testamento o deed of sale. Inatake si Mateo ng matinding gulat at panik. Naramdaman niyang paubos na ang kanyang 7 araw. Kung hindi siya kikilos agad, mawawala ng saysay ang lahat ng hirap at paglalason niya. Hindi niya namalayan na ang lahat ng panik na ito ay kagagawan ng matandang gusto niyang palayasin. Sa isang sulok ng hardin, patuloy sa pagwawalis si Manang Rosa. Nakangiti dahil kinagat ng ahas ang makamandag nilang pain. Lumubog na ang araw sa kanluran. Nagiiwan ng kahel na liwanag na unti-unting nilalamon ng gabi. Ngunit sa marangyang mansyon sa Forbes Park, ang atmosfera ay buhay na buhay at maingay. Taliwas sa isang bahay na ang may-ari ay naghihingalo sa ospital, si Mateo ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa master bedroom. Inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling tuksedo, na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Nilagyan niya ng pumada ang kanyang buhok, at pinagsuklay patalikod, upang magmukhang kagalang-galang. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ngayon ay ang ika-5 araw, mula nang ibigay ng doktor ang sentensya. Sa kalkulasyon ni Mateo, 2 araw na lang, o baka bukas ay tuluyan ng bibigay ang katawan ni Bella. Ang kasiguraduhang malapit na siyang maging isang napakayamang biyudo, ay nag-udyok kay Mateo na ipagdiwang ang tagumpay na ito ng maaga. Inorganisa niya ang gabing ito at tinawag itong isang exclusive charity gala at business strategy meeting para sa mga bagong investors. Bumaba si Mateo sa grand staircase ng may labis na kumpiyansa, umaaktong parang hari na pababa sa kanyang trono. Ang malawak na sala at dining hall ay na-transform sa isang eleganteng ballroom. Ang mga bilog na mesa ay may puting mantel, napapalamutian ng mga imported na bulaklak. Isang professional catering team ang abala sa pagsiserve ng caviar, truffles, at champagne. Hindi nagtipid si Mateo sa paggastos. Kahit na ang ginamit niyang pambayad ay mula sa huling credit limit ng extension card na nakapangalan kay Bella. Para kay Mateo, isa itong investment. Kailangan niyang magmukhang bilyonaryo sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo upang makakuha ng pondo para sa isang peking mega resort project na balak niyang itayo sa lupain ni Bella sa Palawan. Isa-isang dumating ang mga bisita. Wala sa kanila ang tunay na kaibigan ni Bella. Karamihan ay mga underground businessmen, illegal mining operators, mga pogo bosses na pinagkakautangan niya sa kasino. At syempre, si Vanessa, na dumalo hindi bilang lihim na kerida, kundi bilang VP for Operations ni Mateo. Magkatabi silang sumalubong sa mga bisita, nakangiti ng malapad, nakikipagkamay at nagkukunwaring sila ang may-ari ng lahat.
Walang sinuman ang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Bella sa ospital. Para sa kanila, si Bella ay isa na lamang multo na hinihintay tuluyang mawala. Samantala, sa VIP room sa ospital, isang ganap na kakaibang eksena ang nagaganap. Nakaupo si Bella sa gilid ng kama, humihinga ng maayos. Wala na ang swero sa kanyang kamay. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay buong tapang niyang hinugot ang karayom at diniinan ang sugat gamit ang bulak hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Ang hapdi ng pagkakahugot sa karayom ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakatraidor sa kanya ni Mateo. Napakasigla ng pakiramdam ni Bella ngayon. Dahil sa herbal na panlaban sa lason at malinis na pagkain na palihim na ipinapasok ni Manang Rosa, unti-unting na-neutralize ang lason sa kanyang katawan. Nanumbalik ang lakas ng kanyang mga kalamnan. Kahit hindi pa siya 100% magaling, sapat na ito upang isagawa ang unang hakbang ng kanyang matinding paghihiganti. Bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas si Manang Rosa, dala ang isang malaking garment bag. Nang walang imik, tinulungan ng matanda si Bella, na hubarin ang nakakabagot na damit pasyente. Isinuot ni Bella, ang isang napaka-eleganteng itim na long gown, na nagpapahiwatig ng pagluluksa hindi para sa kanya, kundi para kay Mateo. Inayos niya ang kanyang buhok, at naglagay ng matapang na pulang lipstick. Nang tumingin siya sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili. Ang babaeng nasa refleksyon, ay hindi na ang mahina, at inosenteng Bella. Siya na ngayon ang reyna ng mga De Leon, na handang pumatay, para sa hustisya. Tiningnan siya ni Manang Rosa, nang may labis na pagmamalaki. Lihim silang lumabas ng ospital. Si Dr. Enriquez, na nakonsensya matapos malaman mula kay Tito Eduardo, na ginagamit lang pala siya ni Mateo sa isang masamang balak, ay nagbulag-bulagan, at pinayagan silang dumaan sa pribadong exit ng mga doktor, papunta sa isang naghihintay na itim na SUV. Bumalik tayo sa mansyon sa Forbes Park, kung saan nasa kalagitnaan na ang engrandeng salusalo. Ang pag-ingay ng mga mamahaling kubyertos at pag-uusap ay lumikha ng isang ritmo ng kasakiman. Tumayo si Mateo sa harapan ng entablado, na ipinasadya niya sa sala, may hawak na isang baso ng mamahaling red wine. Pinalo niya ng marahan ang baso, gamit ang tinidor, upang kunin ang atensyon ng lahat. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Nagsimulang magbigay ng manifestasyon si Mateo, nang may punong-punong yabang. Ipinagmalaki niya ang kanyang vision na gawing isang malaking casino at luxury empire ang lahat ng property ng kanyang asawa sa sandaling ipasa na ito sa kanya. Inimbitahan niya ang mga pogo bosses at investors na magbigay na ng kanilang initial deposit kung hindi nila gustong mahuli sa pagyaman. Para makumbinsi sila, inihanda ni Mateo ang isang magarbo at high-tech na visual presentation. Sinabihan niya si Vanessa na i-play ang video mula sa laptop na konektado sa malaking LED screen na inarkila niya sa gitna ng sala. Unti-unting umilaw ang malaking screen. Ngumiti ng malapad si Mateo, handa nang ipaliwanag ang kanyang mga plano. Ngunit sa halip na mga graphs, architectural blueprints, at logo ng kanyang kumpanya, ang lumabas sa screen ay nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Ang ipinalabas ay isang high-definition na hidden CCTV footage. Ipinakita sa video si Mateo sa kusina ng mansyon, hating gabi, nakasuot ng pajama. Klarong-klaro kung paano niya binuksan ang isang maliit na vial na may lason, at inihalo ito sa organic tea ni Bella. Ang mukha ni Mateo sa video ay mukhang demonyo. Nakangisi habang hinahalo ang inuming papatay sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa ballroom ay naging isang nakakasakal, at nakakapanindig balahibong tensyon. Nakanganga ang lahat ng mga bisita. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang investor ang nabitawan ng kanyang wine glass, at ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw na parang baril. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay biglang namutla na parang inubusan ng dugo. Hindi mahanap ng kanyang utak kung paano napunta doon ang video. Sigurado siyang secured, at may password ang kanyang laptop. Pawis na malapot ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Lumingon siya kay Vanessa upang humingi ng tulong, ngunit maging si Vanessa ay namumutla at nanginginig sa takot. Sinubukan ni Mateo na tumawa ng pilit upang pagaanin ang sitwasyon. Huwag kayong maniwala dyan. Edited yan. AI deepfake. May mga kalaban lang ako sa negosyo na gustong sumira sa reputasyon ko. Sigaw niya na may nanginginig na boses. Tumakbo si Mateo sa laptop upang patayin ito. Ngunit kahit anong pindot niya sa keyboard, nakalock ito. At patuloy lang nag-loop ang video. Susunod na nag-play sa screen, ay isa pang video, ang mismong pag-uusap nila ni Vanessa kanina lang sa loob ng opisina, kung saan pinag-uusapan nila
ang paghihintay na mamatay si Bella at kung paano nila bubuksan ang vault. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kaninang paghanga sa mga mata nila ay napalitan ng pandidiri, galit, at pagkaalarma. Marami sa mga investors ay may mga sariling iligal na negosyo, ngunit ang direktang pagpatay sa asawa para sa pera ay isang gulo na hindi nila gustong masangkot, lalo na kung may CCTV evidence. Isa-isang nagsitayuan ng mga tao, kinuha ang kanilang mga gamit, at nagmadaling umalis upang hindi ma-involve kapag dumating ang mga autoridad. Nagsusumamo si Mateo na maupo sila. Sumisigaw na patay na si Bella kaya wala nang magrereklamo, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang kaguluhan ay mas lalong lumala nang biglang namatay ang lahat ng ilaw at supply ng kuryente sa buong mansyon. Isang kumpletong kadiliman ang bumalot sa malaking bahay. Nagsigawan ang mga babaeng bisita. Ang party na dapat sana ay pagdiriwang ng kanyang tagumpay, ay naging isang impyerno sa isang iglap. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mateo na may mga matang nakatingin sa kanya. Mula sa itaas ng hagdan, mga matang humihingi ng hustisya sa bawat patak ng lason na ipinainom niya. Ang kadiliman sa loob ng marangyang bahay ay napakabigat at nakakasakal. Ang ingay ng mga nagpapanik na bisita ay unti-unting nawala kasabay ng tunog ng mga makina ng kanilang mga mamahaling sasakyan na mabilis na lumalabas ng gate ng Forbes Park. Walang gustong magtagal sa isang bahay na may bahid ng nakakasukang eskandalo ng asasinasyon. Sa wala pang 10 minuto, ang buong mansyon ay naging isang tahimik na sementeryo. Naiwan si Mateo, na mag-isa sa gitna ng magulong sala. Maging si Vanessa ay mabilis na tumakas gamit ang kanyang sasakyan, natatakot na madamay siya sa kaso. Kailangang harapin ni Mateo ang bangungot na ito, nang mag-isa. Kinapaka pa ni Mateo ang kanyang bulsa, upang hanapin ang cellphone, at buksan ang flashlight. Ang matalim na puting liwanag ng telepono ay humiwa sa dilim. Nagbibigay liwanag sa mga nakakalat na tirang pagkain, mga basag na baso, at natumbang mga upuan. Mabilis ang paghinga ni Mateo. Hindi pa rin maproseso ng kanyang utak ang mga nangyari. Nababaliw na ba siya? Pinaghalong takot na baka makulong siya, at matinding galit dahil sa pagkapahiya ang nararamdaman niya. Sinubukan niyang buksan ang main switch ng kuryente, ngunit wala pa rin. Laking pagtataka niya nang makita niya mula sa bintana na may ilaw ang mga poste sa kalsada at may ilaw din ang mga kapitbahay. Tanging bahay lang nila ang nawalan ng kuryente. Hindi ito brownout, ito ay sinadyang sabotahe. Napamura ng malutong si Mateo. Isinumpa niya ang pangalan ni Manang Rosa. Kumbinsido na ang matandang pakialamera ang nagputol ng linya ng kuryente sa likod ng bahay dahil ito lang ang nakakaalam ng electrical panel. Sumumpa si Mateo na kapag nakita niya ang matanda ay sasakalin niya ito. Padabog siyang naglakad papunta sa likod upang i-check ang panel. Ngunit biglang napahinto ang kanyang mga paa. Mula sa ikalawang palapag, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Tak, tak, tak. Ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sahig na gawa sa marmol ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo sa itaas ng hagdan. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Mateo. Tumayo ang lahat ng balahibo niya sa batok. Kilalang-kilala niya ang tunog ng mga yabag na iyon. Iyon ang paboritong tunog ng paglalakad ni Bella, kapag suot nito ang kanyang paboritong stiletto habang nag-aayos sa bahay. Ngunit imposible. Nag-aagaw buhay si Bella sa ospital. Baka nga patay na ito ngayon. Imposibleng nandito siya. Sino yan? Sigaw ni Mateo. Ang boses ay garalgal, pilit na itinatago ang takot. Huwag mo akong paglaruan. Ang boses niya ay nag-echo lamang sa mga pader. Ngunit walang sumagot. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng master bedroom nila. Katahimikan. Napalunok ng laway si Mateo. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Pinilit niyang isipin na baka magnanakaw lang iyon, o baka bumalik si Vanessa para kunin ang mga naiwang gamit. Nanginginig ang kamay na may hawak na flashlight. Pinilit ni Mateo ang kanyang sarili na umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila may pabigat. Pakiramdam niya ay may mga hindi nakikitang kamay na humihila sa kanya pababa. Ang mga anino ng mga muebles na tinatamaan ng flashlight ay mukhang mga halimaw na nag-aabang sa dilim. Pag-akyat niya sa second floor, itinutok niya ang ilaw sa pinto ng master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto, isang maitim at nakangangang siwang. Itinulak ito ng marahan ni Mateo, gamit ang nanginginig niyang kamay. Inilibot ng ilaw ang kwarto. Maayos ang higaan. Nakasara ang cabinet, ngunit napako ang tingin ni Mateo sa isang sulok, malapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin.
Nandoon ang isang lumang rocking chair na gawa sa kahoy. Nakatalikod ang silya sa pinto, at sa silyang iyon, nakita ni Mateo ang silweta ng isang babaeng nakaupo. May mahaba at nakalugay na buhok, nakasuot ng puting nightgown na kabisadong-kabisado niya. Paboritong pantulog iyon ni Bella. Nanghina ang mga tuhod ni Mateo at napasandal siya sa pader. Mahinang bulong niya. Tila isang taong nawalan ng katinuan. Hindi gumalaw ang bulto. Unti-unting gumalaw ang rocking chair ng mag-isa pabalik-balik, lumilikha ng nakakakilabot na ache. Ache. Natunog. Malamig na pawis ang bumalot sa buong katawan ni Mateo. Ang konsensyang matagal na niyang ibinaon, ay biglang lumutang, bilang isang matinding terror, na sumasakal sa kanya. Naalala niya ang pamumutla ni Bella, tuwing iinumin ang lason. Naalala niya ang mga matang nagmamakaawa nito. Maaari kayang namatay na nga si Bella sa ospital, at nagbalik ang kaluluwa nito upang maghiganti. Gustong tumakbo ni Mateo, ngunit parang nakapako ang mga paa niya sa sahig. Isang nakakabaliw na kuryosidad, at matinding takot ang nagtulak sa kanya na lumapit. 3 metro. 2 metro. 1 metro. Inabot ni Mateo ang balikat ng nakaupong bulto, at mabilis na iniharap ang silya. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa mukha ng bulto, sumigaw ng napakalakas si Mateo at napatalon patalikod hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Hindi iyon si Bella. Hindi iyon multo. Isa itong lumang manikin na gawa sa plastik. Binihisa ng pantulog ni Bella at nilagyan ng peluka. Ang mukha ng manikin ay walang emosyon. Ngunit sa dibdib nito ay may nakadikit na malaking puting papel na may nakasulat gamit ang pulang marker. Na tila dugo na tumutulo. Hindi mo madadala ang yaman sa kabilang buhay. Pero ang mga kasalanan mo ang papatay sa'yo. Ubos na ang oras mo. Napasinghap si Mateo at nilukot ang papel. Hindi ito multo. Isa itong psychological torture ng isang taong buhay. May naglalaro sa kanya. May nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng umaapaw na galit at pagkabaliw. Tumayo siya at pinagsisipa ang manikin hanggang sa gumulong ito sa sahig. Lumabas ka. Huwag kang duwag. Papatayin kita. Sigaw niya sa bawat sulok ng kwarto. Ngunit echo lamang ng sarili niyang boses ang sumagot. Biglang nag-vibrate ng matagal ang cellphone niya. Halos mabitiwan niya ito sa gulat. Tiningnan niya ang screen. Isa itong text message mula sa kanyang bangko. Sa gitna ng kaguluhang ito, umasa siya na baka may inilipat na pondo ang isa sa mga investors kanina. Ngunit nadurog ang pag-asang iyon nang basahin niya ang mensahe. No ties. Your primary credit cards have been declined due to suspected fraudulent activity. All bank accounts under your name and joint accounts have been temporarily frozen by the authorities pending investigation. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Dali-dali niyang binuksan ang mobile banking app, ngunit access denied ang lumabas. Sinubukan niya ang ibang cards. Pareho ang resulta. Bumagsak muli si Mateo sa sahig, sa tabi ng sirang manikin. Gumuho na ng tuluyan ang kanyang mundo ngayong gabi. Ang bahay ay madilim. Ang mga investors ay tumakbo. Ang kanyang pangalan ay sira na sa society. At ngayon, ang lahat ng access niya sa pera ay putol na. Wala siyang kahit 1,000 piso sa kanyang wallet. Ang mga malalaking utang niya sa mga underground pogo bosses, na inutang niya para suportahan ang kanyang marangyang lifestyle at isugal sa VIP rooms, ay due na kinabukasan. Kapag hindi siya nakapagbayad, alam niyang ipapapatay siya ng sindikato. Dahil walang access sa pera ni Bella at walang sariling pera, napagtanto ni Mateo na tapos na ang maliligayang araw niya. Nag-iisa siya sa isang napakalaking palasyo, na ngayon ay tila isang madilim na kulungan. Sa labas, nagsimulang kumulog ng malakas. Nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Tila ba nakikisaya ang kalikasan sa pagsisimula ng pagdurusa ni Mateo. Sa hindi kalayuan, sa labas ng mataas na gate ng Forbes Park, isang pares ng mga mata ang nakamasid ng may kasiyahan mula sa isang nakaparadang itim na sasakyan bago ito unti-unting umalis sa gitna ng gabi. Sumikat ang araw, at ang sinag nito ay dumaan sa hindi maayos na pagkakasarang kurtina. Ginising ang isang pagod na Mateo mula sa kanyang mababaw at puno ng bangungot na pagtulog. Nagising siya sa sofa sa sala, masakit ang buong katawan, at binibiyak ang ulo dahil sa labis na stress. Kumurap-kurap si Mateo, sinusubukang kolektahin ang kanyang isipan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kalat ng naudlot na party kagabi. Mga basag na baso,
Mga natuyong tira-tirang mamahaling pagkain na pinipilahan na ng langgam, at mga lantang bulaklak. Ang marangyang bahay ay tila isang binagyong barko, malungkot at walang buhay, eksaktong larawan ng kinabukasan ni Mateo na nasa gilid ng bangin. Kinapa niya ang kanyang cellphone. 5% na lang ang baterya, at wala man lang ni isang text o missed call mula kay Vanessa o sa mga investors. Wala rin balita mula sa bangko. Tanging warning message lang mula sa telco na mapuputol na ang kanyang linya dahil sa hindi nabayarang bill. Tumayo si Mateo at minasahe ang kanyang sentido. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng demonyong pangyayari kagabi, ang CCTV video, ang mannequin, ang frozen accounts. Totoo ang lahat ng iyon. Na-realize ni Mateo na wala siyang oras para magmukmok. Ngayon ang ika-7 araw. Ayon sa doktor, ngayon ang araw ng pagkamatay ni Bella. Isang desperado at tusong ideya ang nabuo sa isip ni Mateo. Kung mamatay si Bella ngayon mismo, malulutas ang lahat ng kanyang problema sa pera. Gamit ang death certificate, maaari niyang pilitin ang bangko na i-unfreeze ang accounts bilang nag-iisang tagapagmana. Makukuha rin niya ang life insurance ni Bella na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na sapat para bayaran ang sindikato. Ang pag-asang ito ang nagbigay sa kanya ng adrenaline rush. Naghilamos siya ng mukha at padabog na kinuha ang susi ng kanyang sports car. Kailangan niyang pumunta sa ospital ngayon din, upang kumpirmahin ang magandang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa. Napakabagal ng biyahe patungong BGC, dahil sa matinding traffic sa EDSA, na lalong nagpalala sa init ng ulo ni Mateo. Minura niya ang lahat ng sasakyang humaharang sa daan, bumubusina ng walang pakundangan. Sa loob ng utak niya, pinapraktis na niya kung paano siya iiyak, kung paano siya maglulupasay sa sahig kapag nakita niya ang bangkay ng kanyang asawa sa harap ng mga doktor. Magpapanggap siyang pinakakawawang biyudo sa buong Pilipinas para walang maghinala sa CCTV video. Pagkalipas ng 1 oras, nakarating din ang sasakyan ni Mateo sa ospital. Walang pag-aaksaya ng oras. Tumakbo siya sa lobby, sumakay ng elevator, at dumiretso sa VIP floor. Tahimik ang hallway ng VIP ward. Binilisan ni Mateo ang kanyang paglalakad patungo sa room 303. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib, pinaghalong excitement at kaba. Pagdating sa tapat ng pinto, nakita niyang nakabukas ito ng bahagya. Itinulak niya ang pinto, at nanlaki ang kanyang mga mata, walang tao sa loob. Ang kama ng pasyente ay maayos na maayos, bago ang punda at kumot. Wala na ang mga life support machine, wala na ang mga dextrose, at syempre, wala ang bangkay ni Bella. Napakalinis ng kwarto, parang walang pasyenteng na-confine doon. Pumasok si Mateo at tiningnan pati banyo, ngunit blanko. Nanghina ang mga tuhod niya. Naisip niya, baka namatay na nga si Bella, ng madaling araw, at dinala na ang katawan sa morgue. Tamang-tama, may isang head nurse na naglalakad sa pasilyo. Nakita nito si Mateo na nakatayo sa may pinto at mukhang nalilito. Tiningnan ng nurse si Mateo mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri, malamang alam na rin ito ang mga balibalita. Lumapit si Mateo, nagkunwaring umiiyak at garalgal ang boses na nagtanong, "Nurse, nasaan ang asawa ko? Nasaan ang katawan ni Bella?" Ang sagot ng nurse ay malamig at walang anumang emosyon. "Wala na po rito si Ma'am Isabela. Kaninang madaling araw pa po." Iginiit ni Mateo na malaman kung saang morgue dinala ang asawa niya. Sumagot ang nurse ng maikli. Hindi po siya dinala sa morgue. Na-discharge na po siya at umuwi na. Naasikaso na po ng pamilya niya ang lahat ng papeles. Pagkasabi noon, tinalikuran na ng nurse si Mateo. Na-discharge? Para sa pandinig ni Mateo, ang salitang ito ay kumpirmasyon ng kamatayan, ngunit iniuwi na lamang daw sa bahay ng mga kamag-anak. Nakumbinsi ang baliw na utak ni Mateo, napatay na talaga si Bella, at inasikaso lang ni Manang Rosa na iuwi ang bangkay para sa burol. Isang napakalapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Mateo. Tumawa siya ng mahina, isang tawa ng taong nawawala sa katinuan. Sa wakas, patay na siya, bulong niya sa sarili. Naramdaman ni Mateo na abot kamay na niya ang tagumpay. Hindi na niya inisip kung nasaan ang katawan ni Bella. Ang mahalaga para sa kanya ay wala na itong buhay. Ngayon, ang pinakamahalaga niyang prioridad ay mahanap kung saan itinago ni Manang Rosa ang mga orihinal na titulo ng lupa na nawawala sa vault. Biglang may naalala si Mateo. Isang insidente ilang linggo na ang nakaraan. Nakita niya si Manang Rosa na labis na pinoprotektahan ng isang malaking paso ng halaman sa gilid ng lanay.
Pinagbawalan pa siya ng matanda na lumapit doon, dahil daw baka mamatay ang halaman. Naisip ni Mateo, iyon na siguro iyon. Sa ilalim ng lupang iyon ibinaon ng matanda ang mga titulo, ginto, o mga bank certificates. Mabilis na nagmaneho pabalik sa Forbes Park si Mateo. Wala na siyang pakialam sa red light. Ang paningin ng mga ginto at pera ay naglalaro sa kanyang utak. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa lanay sa likod. Tahimik pa rin ang bahay at wala si Manang Rosa. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na pala malapit sa gripo at sinimulang hukayin ng parang asong ulol ang lupa sa malaking paso. Nagtalsika ng mga lupa sa malinis na outdoor tiles. Hinihingal si Mateo. Basang-basa ng pawis ang kanyang gusot na polo. Patuloy siyang humukay. Walang awang sinisira ang ugat ng halaman. Ting! Tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay na bakal. Kuminang ang mga mata ni Mateo. Eto na! Ginamit niya ang mga kamay para mas mabilis na tanggalin ang lupa. Isang metal box ang nakabaon, parang isang malaking toolbox na nakasara ng padlock. Ginamit ang buong lakas, iniahon ni Mateo ang mabigat na kahon. Wala siyang pasensya para hanapin ang susi, kaya kumuha siya ng malaking bato sa hardin at paulit-ulit na hinampas ang padlock hanggang sa masira ito. Nanginginig ang mga kamay sa matinding pananabik. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang takip ng kahon. Inaasahan niyang bubungad sa kanya ang kumikinang na ginto o mga bundle ng dolyar. Ngunit ang nakita niya ay nagpakulo ng kanyang dugo at nagpayelo sa kanyang buong pagkatao sa isang iglap. Walang ginto, walang pera, walang titulo ng lupa. Ang kahon ay puno lamang ng mga makapal na envelope na may iba't ibang kulay. Nalilito, kinuha ni Mateo ang isang sobre, pinunit, at binasa ang laman. Isa itong final demand letter mula sa isang lending company, kung saan siya umutang ng milyon-milyon para sa kanyang peking negosyo 2 taon na ang nakakalipas. Akala ni Mateo ay bayad na ito dahil hindi na siya kinukulit. Kumuha pa siya ng isa pang sobre. Isa itong bank statement ng kanyang mga credit card na lagpas-lagpas na sa limitasyon. Ang sumunod ay sulat mula sa car dealership na babatakin na ang kanyang sasakyan. Ibinuhos ni Mateo ang lahat ng laman ng kahon. Lahat iyon ay mga notices of foreclosure, demand letters ng mga casino loan sharks, at mga patunay ng lahat ng pagnanakaw at pandaraya na ginawa niya. Lumabas ang katotohanan na sa buong panahon na sila ay mag-asawa, lihim na binabayaran ni Bella ang lahat ng interes ng mga utang ni Mateo para hindi ito makulong o mapatay ng sindikato. Ginagamit ni Bella ang sariling yaman para takpan ang mga butas na ginagawa ni Mateo. Sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang isang malinis at puting sobre na may sulat kamay ni Bella. Nanginginig ang kamay, hindi sa tuwa kundi sa matinding takot. Binuksan ni Mateo ang liham. Mahal kong Mateo, sa buong pagsasama natin, ginamit ko ang yaman ko para protektahan ka sa mga taong pinagkakautangan mo. Pero 7 araw na ang nakakalipas. Noong ibinulong mo na gusto mo na akong mamatay, itinigil ko ang lahat ng pagbabayad. Pinalabas kong patay na ang accounts mo. Ngayon, anihin mo ang lahat ng itinanim mo. Sana masiyahan ka. Binitawan ni Mateo ang sulat. Nanghina ang mga tuhod niya at bumagsak siya sa maduming sahig ng lanay. Ngayon niya na-realize na sa loob ng 7 araw, naabala siya sa pagpaplano ng kamatayan ng asawa niya. Ang time bomb ng kanyang pagkakautang, na matagal nang pinipigilan ni Bella ay tuluyan ng sumabog. Hindi siya mayamang tagapagmana. Isa lamang siyang baon sa utang na talunan. At ang lahat ng pinagkakautangan niya ay sabay-sabay ng sisingil ngayon. Napasabunot si Mateo sa kanyang sariling buhok at nagpakawala ng isang sigaw ng matinding pagkabigo at galit. Ngunit ang kanyang sigaw ay natabunan ng isang nakakabinging ingay mula sa labas ng bahay. Tunog ng napakaraming motorsiklo at malalaking sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Isang maingay at nakakatakot na gulo. Ang matinding kalabog sa mataas na gate ng Forbes Park ay lalong lumakas. Sinabayan ng mga magaspang na boses na isinisigaw ang pangalan ni Mateo nang may pagbabanta. Napatalon si Mateo mula sa lanai at mabilis na gumapang papunta sa bintana sa unahan ng bahay upang sumilip. Halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa senaryong nakita niya. Halos 20 malalaking lalaki na may mga tattoo, mukhang mga goons ng isang underground pogo syndicate at casino loan sharks, ang pilit na binubuksan ng gate. May mga hawak silang pamalo, baseball bat, at ang iba ay may bitbit na posas at kadena. Sila ang mga pinagkakautangan ni Mateo ng daan-daang milyon na ipinangsugal niya. Dahil 7 araw na siyang hindi nagbabayad ng interes,
Dahil tinigil na ni Bella ang lihim na pagpondo, nagdesisyon silang puntahan ang bahay niya. Gumuho ang tapang ni Mateo. Tumakbo siya sa buong bahay, at siniguradong nakasara ang lahat ng pinto. Ngunit ang mga kalabog ay parang gigibain na ang gate anumang oras. Gumamit ng megaphone ang leader ng sindikato at sumigaw. Mateo Salazar, ilabas mo ang pera namin, kundi babalatan ka namin ng buhay. At susunugin namin ang bahay na to kasama ka. Na-corner si Mateo. Wala siyang choice kundi harapin sila. Sa kabila ng lahat, kumakapit pa rin siya sa ilusyon na siya ang may-ari ng bahay dahil patay na ang kanyang asawa. Pinilit niyang maging matapang. Lumabas siya sa balkonahe sa second floor at sumigaw pabalik. Wala kayong karapatang manggulo rito. Tatawag ako ng pulis. Pagmamay-ari ko ang bahay na ito at buong estate ng mga De Leon. Patay na ang asawa ko at ako na ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyon niya. Babayaran ko kayo kapag na-process na ang papel. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Pagkarinig sa salitang tagapagmana ng bilyon-bilyon, medyo huminto ang mga goons. Nagkatinginan sila. Mukhang nag-isip na mas makikinabang sila kung hihintayin ang mana. Nakahinga ng maluwag si Mateo. Gumana ang kanyang bluff. Ngunit sa sandaling iyon ng katahimikan, isang itim na Toyota Alphard na napakakinis at napakamahal ang dahan-dahang pumarada sa gitna ng mga goons. Namangha maging ang mga sindikato. Bumaba ang bintana ng sasakyan at iniluwa ang isang pamilyar at kagalang-galang na matandang lalaki. Ito ay si Attorney Serrano, ang pinakamataas na legal counsel ng pamilya De Leon at kasosyo sa firm ni Tito Eduardo. Ang presensya ng abogado ay automatikong nagpatahimik sa paligid. Ang autoridad na dala niya ay nag-utos kahit sa mga matitigas na sindikato na tumabi. Tumayo si Attorney Serrano sa labas ng gate, tumingin pataas kay Mateo sa balkonahe, at nagsalita ng may malakas ngunit formal na boses. Magandang umaga, Mr. Salazar. Nandito ako hindi para makipag-usap sa mga kaibigan mo, kundi para ipaalam sa iyo ang estado ng iyong pamamalagi sa pamamahay ng mga De Leon. Bumaba si Mateo mula sa balkonahe at tumakbo sa bakuran. Nakahiwalay pa rin sa mga tao dahil sa saradong gate. Hinihingal siyang sumigaw. Attorney Serrano, ako ang legal na asawa ni Bella. Dahil patay na siya, akin na lahat ito. Paalisin mo ang mga taong yan. At asikasuhin mo ang paglipat ng titulo sa pangalan ko ngayon din. Ngumiti ng makahulugan si Attorney Serrano. Mula sa kanyang briefcase, inilabas niya ang isang pulang folder at binasa ito ng malakas para marinig ng lahat, lalo na ng mga sindikato. Ito ay ang prenuptial agreement na pinirmahan mo. 3 taon na ang nakakaraan, isang dokumentong akala mo ay naitago at nasira mo na. Ayon sa Clause 7 ng kontrata, kapag napatunayan na ang asawa ay nagtaksil, gumawa ng pananakit, o nagtangkang pumatay sa tagapagmana, ang nasabing asawa ay automatikong mawawalan ng lahat ng karapatan sa kahit anong ari-arian. Ang lahat ay mapupunta sa isang foundation. Namutla si Mateo. Kasiningalingan. Wala kayong ebidensya. Walang nakakita na ginawan ko siya ng masama. Natural ang pagkamatay niya. Ngunit naglabas ng isa pang manipis na papel, si Attorney Serrano. Ito naman ang forensic laboratory report mula sa NBI at PNP Crime Lab. Napatunayan na mayroong mataas na antas ng heavy metal neurotoxin sa dugo, kuko, at buhok ni Isabela De Leon. Dagdag pa rito, isinumite na sa korte ang kopya ng CCTV, kung saan malinaw na nilalagyan mo ng lason ang kanyang inumin. Mr. Salazar, hindi ka isang tagapagmana. Ikaw ay isang suspect sa kasong frustrated murder at estafa. Nanigas ang dila ni Mateo. Parang umiikot ang paligid niya. Nang marinig ng mga sindikato ang balitang ito, nanggigil sila. Narealize nilang walang pera si Mateo, at wala na itong pag-asang magbayad. Nagsimulang akyatin ng mga goons ang matulis na gate, handang patayin si Mateo at pagnakawan ang bahay. Umatras si Mateo na umiiyak sa takot, na corner sa sariling bakuran. Ngunit bago pa man makapasok ang mga sindikato, dumagundong ang malalakas na sirena ng pulis. Hindi lang isa, kundi 5 police cruisers at NBI vans ang mabilis na dumating at hinarangan ang kalye. Napaligiran ang buong lugar. Ang mga sindikato na nagtatangkang umakyat ay nagtakbuhan o dumapa sa sahig matapos maglabas ng baril ang mga SWAT team. Ligtas na na-secure ng NBI ang buong perimetro. Nakaramdam ng panandali ang ginhawa si Mateo na hindi siya mapapatay ng mga goons. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Hindi siya iniligtas ng mga pulis para tulungan.
Nandoon sila para arestuhin siya. Lumapit ang isang matangkad na ahente ng NBI kay Mateo at binasahan siya ng Miranda rights. Habang pilit na pinopusasan ang mga kamay ni Mateo sa likod, bumukas ang kabilang pinto ng Alphard ni Attorney Serrano. Lumingon si Mateo at halos lumuwa ang mga mata niya sa nakita. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang napakaganda at nag-uumapaw sa eleganteng babae. Nakasuot ito ng isang pastel peach na dress. Ang buhok ay maayos na nakalugay at nililipad ng hangin. Ang mukha niya ay napakasigla, may kulay ang mga pisngi, at labi malayong malayo sa hitsura ng maputlang pasyente o ng isang bangkay. Ito ay si Bella. Buhay na buhay si Bella. Nakatayo ng tuwid, tinititigan si Mateo ng may kalmado ngunit nakakamatay na tingin. Sa kanyang tabi ay bumaba rin si Manang Rosa, na ngayon ay hindi na mukhang katulong. Nakasuot ang matanda ng isang formal na coat, na nagpapakita ng kanyang estado bilang isang mapagkakatiwalaang board member ng De Leon Blind Trust. Bumagsak ang mga tuhod ni Mateo sa matigas na semento. Hindi dahil sa pagtulak ng NBI, kundi dahil gumuho na ng tuluyan ang kanyang katawang pinanghinaan, ng labis na pagkabigla. Tinitigan niya si Bella na parang nakakita ng isang diyosa, na bumaba mula sa langit upang hatulan siya sa impyerno. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinusubukang banggitin ang pangalan ng kanyang asawa. Dahan-dahang naglakad si Bella palapit sa gate. Tiningnan niya ang kanyang asawa mula sa kabilang gilid ng rehas-rehas, na ngayon ay literal na naghihiwalay sa kanilang mga tadhana. Ngumiti si Bella, isang ngiting walang kahit anong bakas ng awa. Hindi pa ako patay, Mateo, sabi ni Bella. Ang boses ay mahinahon, pero kasing talim ng patalim. Pero ang katayuan mo bilang asawa ko, ang pangarap mong maging bilyonaryo, at ang kalayaan mo, yan ang tuluyan ng namatay ngayon. Ang 7 araw na ibinigay mo para mamatay ako, ibinalik ko sa iyo ng may interes para sa sarili mong pagbagsak. Sumigaw si Mateo, nagmamakaawa, umiiyak ng totohanan. Bella, parang awa mo na, nabulag lang ako. Pinilit ako ni Vanessa. Mahal na mahal kita, Bella, maniwala ka, patawarin mo ako. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Bella, hindi na gustong makakita ng mga luhang buwaya. Binigyan niya ng signal ang hepe ng NBI, nadalhin na si Mateo. Ang imahe ni Mateo na kinakaladkad palayo at ipinapasok sa loob ng police van ay naging isang pampublikong palabas para sa mga mayayamang kapitbahay na nakikiusyoso mula sa kanilang mga bintana. Nisya. Huminga ng malalim si Bella. Nilalanghap ang hangin ng kalayaan na napakatamis habang ang sasakyan ng pulis ay naglalahod dala ang kanyang pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Pagkaraan ng 1 buwan, ang eskandalo sa Forbes Park ay naging pinakamalaking balita sa lahat ng istasyon ng telebisyon at diaryo. Ang kaso ng asawang arkitekto na nilason ang kanyang bilyonaryang misis, para sa mana ay naging paboritong pag-usapan ng buong bansa. Nakakuha ng matinding simpatiya si Bella sa publiko, habang si Mateo at Vanessa na nahuli sa isang paliparan, habang nagtatangkang tumakas pa Macau, ay isinumpa ng lipunan. Naging mabilis ang pagtakbo ng kaso, sa tulong ng impluensya ni Tito Eduardo, at sa kumpletong ebidensyang inihanda ni Attorney Serrano. Sa loob ng korte, walang naipagtanggol ang kampo ni Mateo. Hiningi ng piskalya ang pinakamataas na parusa. Nang mapanood ng huwes ang malinaw na CCTV footage ng paglalason at ang pag-amin niya tungkol sa vault, hinatulan si Mateo ng reclusion perpetua, panghabambuhay na pagkakulong, para sa mga kasong frustrated parricide, estafa, at falsification of public documents. Si Vanessa ay hinatulan din ng 10 taong pagkakulong bilang kasabwat. Kinabukasan, napakasariwa ng hangin sa mansyon ni Bella. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, binibigyang buhay ang isang bakuran na ngayon ay may bagong anyo. Sa loob ng 1 buwan, nagpatupad si Bella ng malawakang renovation sa buong bahay. Ayaw niyang may matirang kahit anong memorya ni Mateo. Pinalitan niya ang lahat ng pintura. Itinapon at ipinasunog sa bakanteng lote ang lahat ng gamit, damit, at kasangkapan na binili at hinawakan ni Mateo. Ang kwarto kung saan siya dating nakaratay at inabuso ng emosyonal ay ganap ng binago ang disenyo. Ang bahay na iyon ay naging isang tunay na tahanan muli, puno ng kapayapaan at positibong enerhiya. Sa malawak na hardin sa likod, komportableng nakaupo si Bella sa isang mamahaling rattan chair. Sa kanyang harapan ay ang namumukadkad na mga rosas at sampagwita. Kasama niyang umiinom ng tsaa si Manang Rosa. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot ang matanda ng magandang bestida,
Ang hitsura ay isang kagalang-galang na matronang nagbabantay sa kanyang anak-anakan. Wala ng amo at katulong sa kanila. Sila ay magkapamilya at magkasangga na nagligtas sa buhay ng isa't isa. Iniabot ni Manang Rosa kay Bella ang isang folder. Ito ay ang report ng kanilang mga negosyo, na ngayon ay mas lumalago pa. At isang panukala para sa pagbubukas ng isang legal aid foundation para sa mga battered and abused women. Ipinangako ni Bella na pupondohan niya ang foundation na ito upang tumulong sa mga kababaihang nakulong sa mapang-abusong relasyon, ngunit walang boses o yaman na lumaban tulad niya. Nais din ni Manang Rosa na siya ang manggasiwa rito, katuwang si Attorney Serrano, upang masiguro na walang pera ang masasayang. Ngumiti si Bella habang binabasa ang panukala. Naramdaman niya na ngayon, ang buhay niya ay may mas malalim at mas makabuluhang layunin. Hindi na siya isang inosenteng tagapagmana na madaling lokohin ng matatamis na salita. Siya ay isang survivor. Tumingin si Bella kay Manang Rosa at nagpasalamat mula sa pinakailalim ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa inyo ni Tito Eduardo, siguro inaagnas na ako sa ilalim ng lupa ngayon at si Mateo ay nagpapakasaya sa yaman ng pamilya natin. Tumawa ng mahina si Manang Rosa at hinawakan ang kamay ni Bella. Tinupad ko lang ang pangako ko sa papa mo at ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Hija. Kung hindi dahil sa tapang mong tiisin ang 7 araw na iyon, hindi natin makukuha ang hustisya. Napuno ng tawanan ang hardin, habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga bagong plano. Ang huni ng mga ibon sa kalapit na puno ng mangga ay sumabay sa payapang umaga. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa mukha ni Bella. Nilipad ng bahagya ang kanyang buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang sarap ng totoong kalayaan. Wala nang takot na malason sa gabi. Wala nang manipulasyon. Wala nang kasinungalingan. Mula sa malayo, bumukas ang gate upang papasukin ang mga bagong halaman na inorder ni Bella. Tumayo siya upang salubungin ito. Paglingon niya sa kanyang palasyo, hindi na niya ito nakikita bilang isang hawlang ginto, kundi bilang isang matibay na kastilyo ng kanyang kalayaan. Nakita niya ang paso, kung saan nagwala si Mateo. Ngayon ay may nakatanim na ritong masiglang sunflower na nakaharap sa araw. Nangako si Bella sa sarili. Aalagaan niya ng mabuti ang hardin ng kanyang buhay. Puputulin niya ang anumang damo o parasitiko na susubok sumipsip sa kanyang lakas at hahayaan lamang na umusbong ang tunay na pagmamahal at katapatan. Tapos na ang kwento ni Mateo, na ngayon ay nabubulok sa likod ng malamig na rehas, nagsisisi sa bawat segundo ng kanyang kasakiman at pagkatanga, habang si Bella ay nakatayo sa ilalim ng araw, handang harapin ang isang napakagandang bukas. Ang 7 araw na puno ng terror ay nagtapos na, at napalitan ng libu-libong araw na puno ng pag-asa. Nanaig ang katotohanan, naparusahan ang kasamaan, at ang karma ay nagsilbi sa pinakamasarap na paraan. Bumalik si Bella sa mesa, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa, at masayang nakipag-toast kay Manang Rosa para sa isang bagong buhay.